Mabuhay sa lahat at tayo po ay nandito ngayon sa aking podcast na The Boiling Point, where you have a point, na kung saan ay pag-usapan po natin ang isa na namang episode na alam ko na makakatulong sa bawat isa na tagapakinig at tagapanood natin. So nandito ulit si Kuya Nick na magbibigay sa inyo ng mga panibagong advice or idea, no, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Ayan, so itong susunod na episode natin ay napaka-importante ito kasi when I am browsing, no, social media, internet, na kung saan ay may issue tungkol sa 299 proposal ring or engagement ring, no? Ang daming debate diyan, nagtrending yan, na kung saan ay tinanong ang ilang mga kababaihan natin kung sila ba ay papayag na bigyan ng kanilang minamahal ng singsing na halagang 299, no? May mga positive comments, may mga negative comments naman, no? But if you ask me about that, let me ask you a question, di ba? It doesn't matter kung magkano kung mahal man yan o mura. Ang importante dyan ay mahal mo ba yung taong nagbigay sa'yo? Because yes, price is matter thing, but the point there is gaano ka-sentimental, ka-value yung bagay na yun para sa iyo. Kasi kung doon ka nakatingin sa presyo at hindi ka doon sa nagbigay, may problem, no? Baka magkaroon ng issues, different issues yan when it comes to relationship. Kasi when it comes to relationship ay commitment po yan, di ba? Ayan, so pinapasok natin ang sarili natin sa sitwasyon na kung saan ay dapat ay handa nating pangatawanan. Hindi ba? Hindi tayo pumapasok sa isang kontrata na hindi tayo sigurado, hindi natin nabasa yung mga benepisyo nito or yung mga risk. Hindi ba? Ganun din po sa negosyo. But definitely, no, when it comes to relationship ay yes, nagmamatter ang price kasi kung mahal mo talagang tao, gagastusan mo siya 'di ba? But you're not looking for investment. You're looking for someone na makakasama mo habang buhay sa hirap at ginhawa. Ganun nga po 'yun Kaya nga kapag palitan na kayo ng vow, lahat 'yan, 'di ba? Sa sakit o sa kagalingan, sa hirap at ginhawa, no, may mga kanya-kanya tayong opinion dyan tungkol sa issue na yan about the engagement ring na 299. Pero tatanungin ko lang yung babae, mahal mo ba yung lalaki? Diba? Kung mahal mo, then accept. Diba? Ikaw ang tumatanggap Diba? Edi utusan mo siya na bumili ng gusto mong singsing para yun ang tatanggapin mo. Pero kung hindi naman galing sa puso yun, no, walang sentimental value yung bagay na yon, ay mawawalang saysay. It defeat the purpose of being in love, di ba? Sa isang relationship. So, meron po akong 7 dahilan. Number 1 is quality time, na kung saan ay bawat isa sa inyo, no, magkasintahan man kayo, mag-asawa na kayo, or nasa stage pa lang kayo ng dating, okay? You value the time of the person, di ba? Kapag ikaw ay pumapasok sa commitment relationship or committed ka sa isang relationship, definitely ay bawat oras ay napakahalaga. Most especially kung kayo ay merong date, kung meron kayong lakad, hindi ba? As much as possible, parang magiging business minded ka dyan, na kung saan ay as much as possible maaga kayo sa venue, maaga kayo sa meeting place ninyo, upang na sa ganon ay ma-value nyo yung quality time, di ba? Kakaroon kayo ng quality time dahil napaka-importante ng oras, kasi nga
May kasabihan tayo na time is gold. Okay? So, yan. And kapag, most especially kapag alam ninyo ang oras ng bawat isa ay marami kayong magagawa. Actually, may enjoy nyo ang bawat segundo, minuto, oras na kayo ay magkasama. Yan ang importance of a committed relationship. Second is papasok po tayo sa tinatawag na understanding weaknesses and strength. Napaka-importante po yan sa isang relationship dahil if you are actually pumapasok ka sa isang relationship at nandun na kayo sa sitwasyon na kung saan ay talagang committed na kayo, of course, you need to understand the strength and weaknesses of each other kasi maaring mahina ako sa ganitong bagay, siya malakas doon, so siya ang magiging kalakasan mo, kumbaga makakatulong siya sa'yo. Vice versa, ganun din, hindi ba? Na kung saan ay magkakaroon ka nito yung tawag ng mutual understanding. Kasi alam niyo yung kahinaan kung alam mo kung doon siya mahina, gagawa ka ng paraan to support a person, no? So, to support your partner sa mga ganung bagay. Ano-ano ba yung mga halimbawa? For example, nag-umpisa na kayo ng pamilya, di ba? Nasa isang tirahan na kayo. Of course, hindi pa siya marunong magluto. Yung babae, hindi pa marunong magluto. Of course, papakita mo sa kanya, for example, na kung paano magluto. Hindi mo sasabihin sa kanya na, ganito magluto dapat ito sundin mo. No. You set an example na kung saan mag-oobserbahan ka niya kung paano ka magluto. And sa susunod na mga araw, magkukusa yan. Kasi sa isang relationship, as much as possible, dapat ay maiwasan natin yung mag-demand sa isa't isa. Bakit? Kasi pag nagde-demand ka na, uutusan mo na siya na gawin yung mga bagay na gusto mo kahit ayaw niya. Diba? As much possible, kusa lahat dapat may initiative. No? Kasi kapag may initiative ang tao, of course, galing yun sa puso niya. Mutual understanding. So, understanding weaknesses and strength. That's the second one. Okay? By the way, sana po paki-like and share, subscribe po ang ating YouTube channel, podcast, na kung saan ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang issues, no, na alam ko na makakatulong sa bawat isa in the near future. Diba? Itong podcast natin na The Boiling Point, where you have a point. Third one is building trust. Diba? Habang tumatagal kasi ang panahon, kung mapapansin natin ng mga matatagal na sa relationship, mga nasa 25 years na, 35 years, 50 years in a relationship, kahit sila ay 50 years na in a relationship, still, they building trust. Kasi kapag araw-araw tayong nagbibuild ng trust, araw-araw tayong kumikilos, may ginagawa tayo para pagkatiwalaan tayo, ay nagkakaroon niya ng tinatawag na strong bond sa bawat isa. And maganda rin doon, no, mga tagapakinig na kung saan ay nagiging example tayo sa mga nakakabata sa atin, di ba? So, building trust, napaka-importante yan. Kasi pag nagbibuild ka ng trust, although ang tao po ay hindi perfecto, magkakamali ang tao, kasi yun naman ang talagang bilang tayo ay makasalanan ay magkakamali tayo. But the point there is, nandun yung sa kabilang point, sa kabilang side, ay nagkakaroon tayo ng building blocks ng trust. Diba? Yung mga mistake natin, inuunahan ng trust lagi. So kapag magkaganon man, nagkakaroon tayo strong bond. Kaya kahit sabihin natin ang mga magkarelasyon na 50 years na nagsasama 60 years na, still, ang bawat isang yan ay nagkakamali rin. Naiinis din ang bawat isang yan. Minsan nag-aaway din yung mga yan. But still, mayroon pa rin silang strong bond kasi doon hinahasa ang relationship ng bawat isa. Kapag dumadaan sa suffering, dumadaan sa trials, challenges, because kapag magkasama kayo, nakaisip kayo ng solutions. No?
Ayan. The fourth one is, as much as possible ito, advice lang naman ito. No, sa mga, most especially sa mga nag-i-start ng relationship, itong pagkakaroon ng low profile relationship, no? Wala namang masama kung ipinagmamalaki natin ang ating relationship status, no? Post mo sa FB, TikTok, Instagram, lahat na nakapost doon ng lahat ng ginagawa ninyo araw-araw, 'di ba? Walang masama doon. As much as possible nga ay dapat naman talaga yung pagmalaki. Pero kapag pina-practice natin ang low profile relationship, nagkakaroon tayo ng tinatawag na contentment. Nakokontento tayo sa kung anong meron tayo. Kasi darating ang panahon na kapag ang practice natin ay puro to show, high profile, napakita talaga natin sa social media, sa buong mundo, magkakaroon niya ng comparison. At kapag nagkaroon ng comparison, ang isang relationship, i-compare mo yung relationship mo sa ibang relationship, o bakit si ganito, bakit si ganyan, nagpo-post, ako hindi mo malamang ma-post, hindi ba? Magkakaroon yun ng discrepancies sa isang relationship. Okay? Gaya nga ng una ko sinabi, hayaan mo na magkusa ang tao. Kasi in the first place ay nakilala mo siya, minahal mo siya na kung sino siya bilang isang tao. May mga tao talaga na hindi showy, may mga tao na sa isang relationship ay ayaw nilang masyadong sikat ang social media nila pagdating sa relationship. Medyo low profile lang kasi napapractice mo yung contentment sa isang relationship. Kung anong meron kayo, no, hindi kung meron man kayong na-achieve na magkasama ay you can post it, but as much as possible few words is enough, no, para i-describe ang mga achievements ninyo sa buhay na magkasama. Okay? So, yun po ang advantage ng low profile relationship. And fifth one, number 5, kapag committed ka sa isang relationship, araw-araw mong mararamdaman na it feels like home, no? Yung mga tao magkarelasyon na kung saan ay ito si husband or si wife sa trabaho, excited yan lagi umuwi. Dapat ipaparanas natin sa kanila na excited sila umuwi kasi naramdaman nila yung home sa'yo. It feels like home. No, we're not talking about the building or the physical building ng bahay, kundi yung mismo ang relationship nyo ang nagsisignify na it feels like home. Diba? Yun po ang relationship. Ayan. At ano pa ang benefits ng committed relationship? 6 is magkakaroon kayo of course ng positive vibe. At ang bawat isa ay magiging positive thinker, 'di ba? Kasi naman of course sa dami ng problema ng mundo sa isang relationship iintindihin niyo pa ba 'yon? Yung mga problema ng ibang tao, problema ng sanlibutan, of course not, 'di ba? Kay sarili rin kayo problema. Solve your problem first. At as much as possible ay anuman yung mga challenges na dumating sa bawat magkarelasyon ay support each other, no? At as much as possible ay mga positive words, encouraging words na kung saan ay makaka-motivate sa bawat isa. Kasi napaka-importante po yan dahil yung mga magkarelasyon na dumaan sa 2 years pandemic, di ba? Health crisis, naapektuhan ang mental health ng bawat isa, di ba? Hindi nagiging stable ang pag-iisip ng bawat isa simply because of different problems na kinaharap natin noon. Yan, magkakaroon tayo ng tinatawag na positive vibe at tayo ay magiging positive thinker. So, lahat po ba ay nag-enjoy sa ating podcast na the building relationship, no? The boiling point where you have a point, di ba? At pang-pito po ay ito po yung tinatawag na you always find to love, not to hate. Di ba? Sa isang committed relationship,
lagi mong hahanapin doon yung magmahal kaysa yung kayo ay mag-away or magalit kayo sa isa't isa, di ba? Magtanim kayo ng sama ng loob. As much as possible, hanapin nyo yung paano kayo nagsimulang magmahal. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi ba, napakahirap na ang dami na nating problemang iniisip. Dadagdag pa yung partner natin, dadagdag pa yung problema sa kung ano yung pinoproblema nila. Of course, kasama yon, no, sa buhay. Ang kailangan lang is lagi yung hahanapin na magmahal. And last, no, but not the least is, of course, gawin yung center si God. God is the center of your relationship. Bakit napaka-importante nun? Kasi nga, darating ang panahon na hihina tayo. Physically, mentally, financially, di ba? Magkarelasyon, di ba? Minsan, may mga balita na ang mag-asawa or mag-partner ay pares sila nawalan ng trabaho. Di ba? Pero dumating ang panahon, sila ay nakasurvive, umunlad pa sila. Simply because may kinakapitan sila. And that is God. Diba? Because everything that happens to us, there's always a purpose. Hindi pwedeng aksidente ang lahat. Lahat po yan ay may purpose sa buhay natin. Ang role lang natin, our job is to find a solution and ask wisdom sa Panginoon, kasi dahil ang Diyos lang naman ang nagbibigay kalakasan sa atin, ng wisdom, di ba? Siya po ang nagbibigay sa atin ng daan na kung saan ay dapat nating tahakin, di ba? Marami man impluwensya ang mundo, but in a relationship, if you put God first in your relationship, di ba? Magsimba kayo ng sabay, di ba? Manalangin kayo ng sabay, magbasa kayo ng Bible ng sabay as much as possible, di ba? Take time, no? Magkaroon kayo ng oras sa Panginoon as much as possible, kasi manghihina tayo, di ba, bilang isang tao. So yan po ang 8 benefits kung bakit napaka-importante ng committed relationship sa buhay. Yan po ang pinag-uusapan natin sa araw na ito. And this is Kuya Nick, no, na laging nagsasabi na importante na pag-usapan ang lahat ng issues. Kasi sa pag-uusap, dyan natin nabibigyan solusyon ang mga problema, mga pagsubok sa buhay. Diba? At nandito lang po ang ating YouTube channel, The Boiling Point, where you have a point, no? And your point of view matters po sa ating palabas na to, itong podcast natin na The Boiling Point. So again, thank you so much and God bless everyone, and I hope na ang mga magkarelasyon ay pagtibayin pa kayo ng panahon at pagtulungan ninyo ang kung anumang challenges, trials ang kinakaharap ninyo. So thank you so much and God bless everyone.